Siyam na taon kaming nasa poder. Never namin ginamit yung aming poder, yung aming lakas para manggipit ng tao. Malapit na matapos ang administrasyong to. Lahat ng gumagawa ng yan, tandaan nyo, ang buhay, no? Ang ating pong bilog po yan. Para ho yan, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Wag po tayong gumamit ng ating lakas para manggipit ng tao dahil babalik po sa inyo yan. Nandiyan po si Mayor Basti Duterte at kung papakinggan mo, MJ Admar, nagulat ako eh. Dahil lang sabi nila, ipikit mo yung mata, pakinggan mo si Basti Duterte. Eh kako, tinitingnan ko si Basti Duterte, pati yung mga mannerism, yung kanyang pananalita, yung mga kanyang kilos, talagang para kung nakikita yung bata si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya totoo po yan. Hindi po tapos ang laban, hindi po kami sumusuko. Ang amin ho yung paninindigan, yung amin yung prinsipyo. Ang sabi ninyo may makukulong, ang sabi niyo may mababalik na pera. Nangyari nga, MJ lahat ng mga frozen accounts doon sa AMLA, doon sa hinawakan nila mga pondo. Ngayon wala na. Nakakawala na lahat, yung mga deposito na we-withdraw na. Tapos hanggang ngayon, wala tayong naririnig na kaso, wala tayong naririnig na nananagot. Talagang moro-moro. Sa atin lahat po, no, napakaraming organisasyon na sumusuporta sa Pangulong Duterte at partikular, siyempre kay Vice President Inday Sara Duterte. Noon pa man yan, tumulong na sila nung tumakbo ang Pangulong Duterte, tumakbo ng Vice President si VP Inday. At itong mga grupong to, parang sila, loose coalition. No? Ang ibig sabihin, may kanya-kanyang pagkilos, may kanya-kanyang galaw, maging nito mga dumaang panahon. Minabuti namin, kami ni Speaker Bebot Alvarez, na makipag-usap kay Mayor Basti Duterte at paniwalag na kinakailangan na magkaroon na ng organisadong pagkilos. Kinakailangan namin ng isang leader na tumatayong simbolo ng ating ginagawang pagkilos laban sa korupsyon, laban sa nangyayaring katiwalian, yung patuloy na investigasyon, no, na ginagawa nila dito noon sa ICI at ngayon patuloy pa rin sa Blue Ribbon, at maging itong hinihingi natin na kasuhan talaga yung dapat kasuhan. Ngayon, merong ginagawa na namang impeachment kay VP Inday Sara. So, sinasabi nga namin, magkaisa na kami, isang pagkilos, isang galaw, isang direksyon, at yung paghiwalay-hiwalay na pagkilos ng iba't ibang grupo, magkaroon talaga ng focus, magkaroon ng pagkakaisa. Mabuti naman at ang ating Mayor Basti Duterte, walang dalawang salita na tinanggap niya yung ganitong pagkakaisa, tinanggap niya yung liderato na hindi lamang siya mamumuno sa Davao na siya ngayon ang mayor, kundi sa lahat ng mga partido, mga organisasyon sa buong sambayan ng Pilipino. Kaya ito na i-launch yung Rage Coalition at siya ang tumatayo namin leader. At ang kinatawan naman o ang kanyang grupo ay ang PDP Laban na siya ngayon ang presidente. Ako, MJ Admar, ang Secretary General ng Reform PH Party. Ang aming chairman ay si Gringo Honasan. At si Speaker Bebot Alvarez naman ang pinuno o pamahala ng Partido Reforma. Kaya ang tatlong partidong yan, nagkaisa, nagpirmahan. At sa ilalim niyan ay kasapi namin o kasama namin ang iba't ibang grupo katulad ng Maisug, katulad ng PANA, yung Alliance for Accountability na pangungunan naman ni Secretary Esperon. Nandyan din ng Kampilan, kasama sila ka Eric, no? So ito yung mga grupo na ibinuo para dyan sa pagkakaisang yan. Opo, sir, ano po ang aasahan ng taong bayan sa bagong buong koalisyon? Kasi marami po kasing mga pangkat at mga grupo na hanggang launching lang, wala namang follow-up na mga ganap. Tsaka kasi taong bayan naghahanap ngayon ng avenue at ng mga masasandalang personalidad at pangkat para po i-voice out ng kanilang hinaing dito po sa mga nangyayari sa kasalukuyang pamahalaan. Tama yan, MJ. Alam mo, ang aming grupo naman,
tuloy-tuloy na kumikilos nga eh. Ang katulad na nabanggit ko, nangyayari nga, hiwa-hiwalay pa nga yung aming pagkilos kung minsan hindi kami nagkakaroon ng koordinasyon. Pero sa akin palagay, no, kung galaw lang naman o pagkilos, dire-diretso yung aming pagkilos. Katulad sa ngayon, kahapon galing ako dyan sa Luneta, yung grupo ng mga Batanggenyo na pinangunguna ni Congressman Leon Liviste, na itong mga magsasaka natin, manggagawa mula Batangas, ang kahilingan ay ibaba ang implementasyon ng VAT. Yung kanilang hiling 12% to 10% na lang. Ang maisog naman hanggang sa ngayon ay patuloy na kumikilos sa Korte Suprema. Kaya ito'y magkakaroon kami ng pagkakaisa, pag-uusap sa mga darating na pagkilos namin. Particular dito, MJ, yung di ba nandyan ngayon ng impeachment hearing. Dapat nga may pagkilos kami na gagawin pero ayusin pa namin para kami pumunta dito sa Kongreso. Pero yun nga, sa ngayon wala namang grupo o hindi naman pa pumupunta si VP Inday Sara. Pero baka ngayong araw lang o bukas ay mabubuo na namin yung mga koordinasyon. Hindi na naman ito pagkilos, MJ. Meron na gumagawang pagkilos, yung koordinasyon na lang para kami makapagtulong-tulong at mabigyan ng suporta ang pagkilos ng bawat isa sa amin. Opo, mayroon kasi mga komento, Kong Mike, na naghahanda na raw ang kampo ng mga Duterte sa worst case scenario in case na mapa-impeach o magkaroon ng conviction sa Senate Impeachment Court. Kung aabot man tayo doon sa story na yon, para po sa 2028, ang plan B daw ay si Mayor Baste. Anong masasabi mo doon, sir? Tinawag nilang worst case scenario. Alam mo, uunahin ko muna, MJ, yung sinasabi nilang politika. Ang unang nagkakaroon ng politika ay ang administrasyon. Yung pagtanggal nila kay VP Inday Sara, imbis na tutukan nila yung problema sa krisis, tutukan nila yung problema sa gutom, tutukan nila yung problema sa pagtaas ng presyo ng krudo at pagtaas ng presyo ng bilihin, ang tinututukan nila yung impeachment ni Inday Sara. Kaya sila ang nauna dyan sa politika. Ngayon, binabanggit mo ngayon, MJ, kung magsakali daw na matanggal si VP Inday Sara ay nakahanda na andito si Mayor Baste Duterte. Totoo po yan. Andyan po kami at sinasabi na namin sa kanila, huwag kayong pakasiguro. Huwag niyong isipin na pagka natanggal nyo sa impeachment si VP Inday Sara ay tapos na ang mga Duterte. Tapos na ang inyong pananagutan. Tapos na yung takot nila na baka balikan sila doon sa mga ninakaw nilang pera ay mawala na. Hindi po. Nandiyan po si Mayor Baste Duterte at kung papakinggan mo, MJ Admar, nagulat ako eh. Dahil lang sabi nila, ipikit mo yung mata, pakinggan mo si Baste Duterte. Kako, tinitingnan ko si Baste Duterte, pati yung mga mannerism, yung kanyang pananalita, yung mga kanyang kilos, talagang para ko nakikita yung bata si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya totoo po yan. Hindi po tapos ang laban, hindi po kami sumusuko. Ang amin ho yung paninindigan, yung amin yung prinsipyo. Ang sabi ninyo may makukulong, ang sabi niyo may mababalik na pera. Nangyari nga, MJ lahat ng mga frozen accounts doon sa AMLA, doon sa hinawakan nila mga pondo, ngayon wala na. Nakakawala na lahat, yung mga deposito na we-withdraw na. Tapos hanggang ngayon, wala tayong naririnig na kaso, wala tayong naririnig na nananagot. Talagang moro-moro ang nangyari sa ating bansa. At ito yung aming paninindigan at prinsipyo. Itigil ang korupsyon, itigil ang kurakot, panagutin yung mga kumuha ng pera. At higit sa lahat, itong ating krisis sa ngayon, sagutin natin kung ano yung problema. Sagutin natin kung paano matutulungan ang bawat pamilyang Pilipino. Opo, Kung Mike, paano naman po ang partisipasyon ng mga overseas Filipino worker? Kung sila po isasali sa RAISE Coalition, paano naman po ang ordinaryong Pilipino? Paano po sila makapag-participate sa inyo pong mga tahak? Yes, MJ. Alam mo, itong aming grupo naman, talagang loose coalition. Andyan po yung mga partido, yan po yung pangunahing nagkaroon ng pirmahan, pero nandyan po ang mga individual at mga organisasyon. Magugulat ka, MJ, no? Ang grupo na organisado para kay
Pangulong Duterte at kay Inday Sara Duterte ay umaabot ng halos 750 organizations. In fact, yung mga nakapirma dyan, umagit kumulang mga 600 yung pumirma dito sa Rage Coalition. Kaya nga nung nagkakaroon ng pagkilala ng bawat grupo, sinabihan ko na yung mga tao, sabihin nyo doon sa MC, hindi kaya na kilalanin ng lahat, una, dahil napakarami. Pangalawa, siyempre pagka ganun lang kadami at malit lang yung aming lugar, kasi ang nirequire namin, 2 o 3 lang bawat organisasyon. Kaya yan po yung kalaki ang grupo na sumusuporta sa mga Duterte noon pa man. At nakakagulat hanggang ngayon ang init ng kanilang pagsuporta at ang kanilang panawagan na maibalik ang serbisyong Duterte sa ating bansa. Bago lang po si Partner Admar, Kong Mike, sinabi po kasi doon sa speech ni Mayor Baste at nanawagan po siya na i-contact siya kung di man raw siya ma-contact ng mga incumbent congressman, kontakin daw po kayo o kontakin po si former Speaker Bebot Alvarez. Kung gusto daw nilang lumipat, tumawid na po, no? Ang word na ginamit ay kung gusto mag-defect. Meaning po ba may mga feelers, may mga nagpapaabot po ng signal mula po sa kabilang political samahan na tatawid sa inyo? Marami, MJ. Marami nakipag-usap. Maraming gusto malaman kung paano siguro makapag-ayos. Dahil siguro ayaw na rin nila yung nakikita nila. Hindi nila rin nagugustuhan, no? Itong nangyayaring impeachment. Sa katunayan, marami ang ayaw na pag-usapan itong impeachment pero napipilitan din dahil siguro may pagtulak ang taas, ang administrasyon para dito nga sa sinasabing pagtatanggal kay VP Inday Sara. At syempre, umahanap din sila ng papayungan. Kung sila ba'y tanggap, kung sila ba'y pagbibigyan, kung ano ba yung magiging usapan o magiging tulungan dito sa administrasyon kay Vice President Inday Sara sa darating na panahon. Kaya sinabi na nga ni Mayor Baste Duterte, andyan si Mike, andyan si Speaker Bebot, kayo na mag-usap. Ako naman sabi niya, di ba malinaw yung sinabi niya eh. Ako naman sabi niya, naintindihan ko yung politika, naintindihan ko yung pagtutulak o yung pressure na ginagawa sa inyo, maging yung mainstream media, binanggit niya to. And kung sakasakaling makakapagsama tayo, walang problema sa akin. So maganda to, MJ, no? Nakikita mo naman na bukas si Mayor Baste Duterte na talaga namang pag-usapan at pwedeng magtulungan at naintindihan niya naman yung mga nakaraang politika. Kong Mike, magandang umaga. Si Admar po ito. Nababanggit yung politika. May nagsasabi na maaga raw kayong namulitika. Kayo raw ang maagang namulitika. At parte ito ng politika, itong koalisyon po ninyo bilang paghahanda. Lalo na kung ang Malacanang po ang magsasabi, itigil daw po muna ang maagang pamumulitika at pagtuunan muna itong krisis na kinakaharap ng bansa ngayon. Sabihin mo, Admar, sa Malacanang, kung talagang gusto nilang walang politika, tigil nila yung impeachment kay VP Inday. Yan ang malinaw na politika. Yung ginagawa nila, na pinapaimbestiga nila ang isang tao na yung kaso niya nasa COA pa at napakaliit. Ang natitira na lang na hindi pa nag-aayos dyan sa mga liquidation ay 75 million. Yung ibang departamento, di ba? Department of Agriculture, 10.5, kung di ako nagkakamali, 10 billion. Yung Department of Health, 10.5 billion. Yung Department of Public Works and Highways, 17 billion. Yung Department of Agriculture, 8.5 billion. Yung mga yun, notice of suspension na. At may disallowance, hindi nila iniimbestigahan. Etong taong to, ang gusto nila imbestigahan, ang gusto nila i-impeach, wala naman, nakandun pa sa COA, paulit-ulit na yung ginagawa nilang pandinig tungkol dyan. Talagang politika yung ginagawa nila. So, una yan sa palasyo. Patigilin nyo yung inyong mga kaalyado dahil tama ho kayo. Ang unahin natin ang krisis. Tama ho kayo. Ang unahin natin ang problema at wag ang politika. Kami, yung aming samahan, bukod dyan sa paglaban namin sa impeachment, gusto namin may maikulong kayo, may makasuwang kayo dyan sa nangyaring nakawan.
Hindi ba nakikita ng palasyo na November pa ho yan, hindi tumitigil ang tao. Ang galit nandyan pa rin, kaya nga naging rage coalition. Galit dahil walang nakulong. May pinangako kayong makukulong nung Disyembre. Tapos na ho, ang Semana Santa, wala pa rin nakukulong at walang nakasuhan. Yung binabanggit nilang kaso, wala ho yun. Sa naririnig ko, yung bang daw Speaker of the House at saka po yung Senate President involved dun sa budget dahil daw yun ang gumawa ng budget at nagkaroon ng plunder, hindi ho yun uubra na kaso. Dahil ang kasalanan po yung pagnakaw ng pera. Ang sabi nyo, si Saldico ang magnanakaw. Nagsalita si Gutesa. Nagsalita yung 18 Marines. Kami ang nagdi-deliver ng pera. Yun ang tutukan nila. Yun ang tingnan nila. At palagay ko, pag yan ang ginawa nila, makakalma ang taong bayan. Opo, tinanong po ang palasyo kahapon sa press briefing na imbis daw, tinanong na imbis na punahin yung mga ginagawa ng Pangulo, why not mag-suggest at magbigay ng rekomendasyon? If ever man na hindi mamuna ang Duterte camp, if ever magbigay sila ng suggestion at tulong sa pamahalaan, bukas po ba yung palasyo? Ang sagot dito ng ni Yusek Claire Castro, quote-unquote, sabi ng Pangulo, nothing is off the table kahit saan galing yan. Ang ayaw lang po natin, kahit naman po siguro kayo, ang ayaw po natin ay pamumuna ng walang basehan na nagiging fake news na. Yun lang naman po ang ating ikinababahala. Ang mabuhay tayo sa mundo ng fake news, yun po ang dapat na ingatan. Sa tingin niyo po ba bukas ang gobyernong ito sa mga naririnig na mga puna at suwestyon at nakita nyo ba yung adjustment? Kasi sinabi dito, kahit saan daw galing, nothing is off the table, kahit saan galing, pwede bukas ang Pangulo sa any suggestion at kung ano man yan na makakatulong sa governance po. Well, una, Adbar, yung panawagan ni Congressman Lian Liste, yan naman yung tinutulak na namin. Di ba? Ang gusto niya, bawasan ng ang ating VAT from 12% to 10%. Ang epektibong mangyayari dyan, kunyari ang isang pamilya ay sumisweldo ng 25,000, mga more or less, 500 piso ang maibabawas niya sa bawat buwan ng kanyang mga gastusin. Kaya ito, isa sa mga tinutulak namin yan. Ang sabi nga ni Kong Lian, nung tanongin, bakit 2% lang? Sabi niya, 2% nga, ayaw pampayagan. Paano pa kaya kung mas malaki? Ang pangalawa, yung binabanggit ni Egay Irise, nandyan din naman yan, anong sabi niya? Kung pwede, magtayo tayo ng cap, no? O paglilimita sa pagtaas ng presyo ng krudo. Na ang inaano niya ay 70 pesos, magkaroon ng isang pondo o floating fund para tugunan ito. So ito yung mga nandyan ang pinag-uusapan. Mahirap pang magdagdag o sumali pa sa ganyang usapin kasi yung nga lang dalawang panukalang yan, malaki na ang pag-aaral natin at tinitingnan na natin kung ano yung magiging epekto sa kabuuang ekonomiya. Sa pondo natin at kung ano mangyari. Pero nare-recall ko, sabi nga ni Irise, bakit naman ang taong bayan lang kailangan maghirap? Tayo naman ay gobyerno. Kung pwede naman nating bawasan din ng kaunti yung ating pondo para sa taong bayan o magsakripisyo tayo, hindi natin magawa. Trilyon ang nawala sa flood control mess. Trilyon ang pondong nilagay nila sa mga ghost project. Yan po ang tingnan natin. Ngayon, nangutang na naman tayo, sabi nila, sa agricultural modernization. Sana naman, matutuon na yan. Baka mamaya naman, mga ghost project na naman yan naman dun sa mga irigasyon. So, ito yung bagay na hinihingi ng taong bayan. Maibsan ng kaunti. Kaunti lang yung kanilang paghihirap sa ngayon. Opo, natanong din po kahapon sa Malacanang, after po na mabuo yung coalition, kinunan sila ng komento, pati na rin yung naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte na yung self-destruction. Yung pagbukas daw sa flood control issue ay self-destruction para sa kasalukuyang presidente. Sagot naman dito ni Undersecretary Castro, quote-unquote, self-destruction. Ang pagpapaimbestiga sa maanumalyang flood control projects ay self-destruction para sa Pangulo. Parang kakaiba po yata ang kanyang pananaw. Kaya ba hindi nagpaimbestiga ng malaliman ng nakaraang administrasyon
dahil magiging self-destruction sa dating Pangulong Duterte. Hindi po ganyan ang pananaw ng Pangulo. Ang Pangulo po kahit maapektuhan at matamaan ang kanyang administrasyon, kahit ang kaalyado man niya at kaibigan niya or kamag-anak niya ay maapektuhan, ipagpapatuloy po ang pag-iimbestiga sa flood control projects. Bakit? Dahil ito ay pondo ng bayan na dapat i-report sa bayan. Kung mayroong dapat managot, yan ang nais ng Pangulo. Dapat na managot, hindi dapat na tinatakpan, hindi kinakailangan magkaroon ng cover-up. Ano pong masasabi niyo po rito? Unang-una, naawa ako kay Yusek Claire sa kanyang pagsisinungaling. Kung meron dapat na peddler of fake news, dapat tanungin natin si Yusek Claire kung tama ba yung kanyang sinasabi. Yung self-destruction na binabanggit ni Mayor Baste Duterte, napakalinaw niyan. Ang ibig lang sabihin niyan, nagtawag ka ng investigasyon, nagtawag ka ng pag-usig dito sa nangyaring nakawan sa flood control, pagkatapos bumabalik sa'yo. Pagkatapos nakikita mo na ito pala ibabalik sa mismong administrasyon mo. Ang ibig sabihin niya na self-destruction ay yung talagang nagsabi ka ng kung ano nung pagkakamali at sabi mo imbestigahan, bumabalik yung problema. Doon pala sa mismo mong opisina. Yun yung self-destruction. Kaya yung sinasabi nila na nanawagan ng Pangulo, hindi yung totoo. Yung ICI nga, ano nangyari? Wala naman binigay na pag-aaral ng ICI o kaso na dapat kasuhan. O ano may nagsinabi si Diskaya, may affidavit yan. Pinirmahan. Inimbestigahan ba nila yon? Hindi. Nagsalita si Gotesa, may affidavit. Imbis na imbestigahan nila, pinailan pa nila sa korte. Tapos ay lang tanggapin yung kanyang affidavit. O ngayon, nagsalita na naman po yung 18 Marines. Ayaw din nila tanggapin. Yung mismong sinabi ng ICI na may kaso na magnanakaw si Saldico. O ano nangyari ho? Hindi naman nila kinuha yung kanyang affidavit, ayaw nilang payagan na magkaroon ng apostil o ayaw nilang payagan na under oath yung kanyang Zoom para siya magsalita. So ito po yung sinasabi natin na self-destruction at hanggang sa ngayon, wala pong nangyayari dun sa investigasyon at wala naman pong nakulong. Kaya Admar, palagay ko, mali na yung sinabi ni Mayor Duterte. Siguro ho, ang hindi lang nakakaintindi dun sa kanyang sinabing self-destruction ay ang palasyo mismo, si Yusek Claire mismo at ang Malacanang. Opo, at mayroon pang siyang sinabi rito, may kaugnayan din doon sa una kong tanong din po kanina, no, patungkol sa pamumulitika. Sabi niya ni Yusek Castro rito, ang Pangulo po ay hindi namumulitika, ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Kitang-kita po natin yan sa mga report na binibigay namin. Although pilit na iniiba, tinitwist ng mga fake news peddlers at alam naman natin kung bakit nila tinitwist at ipinapakitang walang ginagawa ang Pangulo, hindi maapektuhan ang Pangulo sa mga personal na galit, personal na interes, personal na ambisyon. Ang nakababahala lamang dito ay ang personal na galit, personal na interes at personal na ambisyon ay gamitin ang taong bayan na galitin ang puso ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng paglalahad ng kanilang fake news. So kumbaga, dahil daw na ginalit ang taong bayan, kaya galit daw po yung taong bayan. So ibig sabihin, mali pala ang pagpuna ng taong bayan kung sila ay nahihirapan sa panahon ngayon na kanilang nararanasan. Kong Mike. Mamaya Admar, alam mo, kahit na ano pang gawin mong fake news, kahit na ano pang sabihin mo na gawa ng kwento, pagka maayos ang buhay ng taong bayan, hindi sila magagalit. Ang galit ng taong bayan ay dahil kitang-kita nila na may nagnakaw ng pondo. Yung paglabas lang ni Saldico at sinabi ni Saldico na siya yung may hawak ng pondo. Siya yung gumagawa ng pondo at sinabi niya, ito ang nakawan. Ito ang kinuha ng Pangulo, ng Presidente, naglagay ng 100 bilyon. Nag-deliver ako kay Yusek Jojo Catis. Pagkatapos, nagsalita si Yusek Bernardo doon sa investigasyon. Nagkumuha ng pera si Trygve Olaybar, si Adrian Bersamin. Naririnig ng taong bayan yan. Sila yan. Nagsalita na ang pera ay ninanakaw. Nung nakita ng taong bayan na walang nakukulong, nakita ng taong bayan na yung palang mga proyekto na importante, kinuha ninyo yung subway at inilagay ninyo sa flood control. Nakita ng taong bayan at narinig nila
yung PhilHealth, kinuha mo yung pondo at nilagay mo sa flood control, talagang magagalit ang taong bayan. Magsasalita talaga dahil silang apektado. Pag nagpunta ang pamilyang Pilipino, may sakit, yung kanilang kamag-anakan, at sinabi ng ospital, wala akong pondo, ayaw namin sa PhilHealth dahil walang kasiguraduhan, baka hindi kami mabayaran, yan po magiging problema natin. Iyan ang nadarama ng bawat Pilipino ngayon. Ngayon, pumunta tayo sa krisis. Nakita nila, sumasakay sila, nagtaas ng presyo. Pumunta sila sa palengke, pumunta sila sa pamilihan, nagtaas ng presyo. Pagka ganyan po yung nararamdaman ng tao, naririnig yung malay-maleta, bilyon-bilyon, na ilang tao lang ang nagnakaw, pagkatapos sila nahihirapan sila sa kanilang pamimili, sa kanilang buhay, sa pagbayad sa kuryente, sa pagbayad sa pamasahe, talagang magagalit to. Ngayon, kung ang gagawin nila at talaga namang may gera no, sa Middle East at makikita ng tao na kahit papano hindi tumataas ang presyo, kahit papano hindi sila apektado, kahit papano ay naibsan yung kanilang kalagayan, baka mawala galit sa kanila. Mababasa ng tao sa buong Asia, tayo may pinakamataas na pagtaas ng krudo kumpara sa ibang bansa. Talaga kung iba yan. Ang dami nating OFW. Hindi naman po natin kailangan mag-invento. Magsasabi lang yung taga-OFW, for example, sa Singapore, o magsasabi doon sa Thailand, o magsasabi kung nasaan man sila. Ito lang ang tinaas ng presyo ng gasolina. Tapos makikita lang sa Pilipinas, almost 90% ang itinaas. Talagang magagalit yan. So, Admar, public tayo sa usapin. Yung galit ng tao ay dahil sa kanilang sariling eksperyensa. Yung kanilang dinadanas araw-araw. Kung ito ay aayusin, kung ito ay tutugunan, palagay ko naman kahit na anong sigaw ng tao at kahit anong fake news, hindi nila kayang galitin ng taong bayan. Congressman, patunay po ba rito yung sa sinasabi niyo po na sa nangyari sa dating administrasyon na sa kabila ng mga alegasyon, kritisismo, pagpuna, bumaba po siya ng may mataas na grado? Pamayan pa. Huwag na tayong pumunta kay Pangulong Duterte. Baka isipin naman lang dahil kasama mo Mike si Mayor Duterte. Kay Presidente Pinoy din naman. Bumaba rin naman ang rating, tumataas, bumababa. Pero makikita mo, hindi ito nag-negative na katulad ng nakikita natin ngayon. Pagdating kay Pangulong Duterte, tama rin yan. May bumababa siya, minsan may tumataas, pero nakita mo yung nung matapos siya, nagpasalamat ang sambayan ng Pilipino, ang taas ng kanyang rating, maging numatapos na siya. At ngayon, nakikita mo yan sa mga anak. Ang pasalamat ng taong bayan sa kanilang anak. Bakit? Siyempre, nakita naman nila kahit dumaan tayo sa COVID, dumaan tayo sa paghihirap. Di ba noong panahon ng Pangulong Duterte, anong ginawa niya? Itinaas ang sahod ng mga guro. Itinaas ang sahod ng mga pulis. Itinaas ang sahod ng mga sundalo. Nilibre yung mga state colleges and universities. Libre. Na nakita nila, nagkaroon ng pag-asa yung anak ko kahit mahirap kami, basta nagmagsipag at mag-aaral, pwedeng makatapos, pwedeng gumanda ang buhay. Pagkatapos yung PhilHealth, ginawa niyang universal healthcare. Paganda ng paganda yan magmula nung kay GMA, kay Pinoy, kay Pangulong Duterte, palawak ng palawak. Nung kay Pangulong Duterte na sabi niya, hindi, maglagay tayo ng pondo para yung talagang walang pondo, walang pera, bayaran na ng gobyerno. So naglalagay dyan taon-taon ng pondo sa PhilHealth. Ang ginawa ng administrasyon nitong 2025, hindi na naglagay ng pondo at yung natitira pang pondo sa PhilHealth, kinuha at inilagay dito sa pondo natin para gamitin sa flood control. Yan malinaw naman yan Kahit anong debate, hindi mo pwedeng itago. Dahil nasa papel, ginawa nila yung batas, ginawa nila yung pagtanggal na opisyal, at yan ay naririnig at nakikita ng mamamayang Pilipino. Opo, Kong Mike, balik lang ako sa usapin kay Pangulong Marcos. Kahapon, ang inapprove po na pagbabawa sa buwis ay hindi po yung VAT, no? Anong tingin mo dyan, sir? Marami pong transport group, kagabi, kausap namin Mandebela, dismayado po talaga sila sa mga hakbangin ng pamahalaan. Ang masama ang loob ng mga driver natin, pag dumating sa mga negosyante, pag dumating sa malalaking negosyo, automatic, pagka gusto nila magtaas ng presyo, pwede nilang itaas. Tayo pa ang nakikipag-away, bakit ganyang kataas? Di ba si Senator Marcoleta, sinasabi niya, bakit ganyang kataas?
ito lang ang presyo sa Singapore. At ito lang, pag nabili mo ng ganitong presyo, dagdagan mo pa yung pagbiyahe dito, dagdagan mo pa yung mga buwis, ito lang dapat ang presyo niyan. Bakit ganito kataas ang presyo ng krudo dito sa ating bansa? Tayo po ang humihingi ng paliwanag. Pero pagdating sa driver, kailangan niyang ipaliwanag bakit siya nagtaas. Hindi niya otomatikong pwedeng itaas ang pamasahe. Yan ang mali yung ating batas. Mali yung pagkakaugnay ng mga batas. Pag malaking negosyante, korporasyon, automatic. Pag mga driver na apektado, kawawa, hindi na pwedeng itaas. So ito yung kailangan nating ayusin. Pagdating mo naman mismo sa mga pasahero, yun yung binabanggit ko kanina, mararamdaman lang naman yan ng taong bayan. Tataas ang pamasahe nila, syempre pag tumaas ang krudo, tataas ang pamasahe nila, bawas na naman sa kanilang kinikita. Pagdating sa mga produkto, otomatiko na yan. Kasi pagka ikaw ay nagbiyahe, hindi ka naman kumukuha ng pasahero, nagbiyahe ka ng gulay o nagbiyahe ka ng bigas, dahil tumaas ang krudo, kailangan mo na rin itaas yung iyong pagbebenta para kumita. No, yung mga nagpapabiyahe ng mga produktong to. Kaya ito nga, MJ, yung binabanggit na pagbaba, pasalamat na rin tayo dun sa LPG at kerosene na kahit paano may ibababa yan. Pero hindi sapat. Andyan na yung emergency powers Nandyan na lahat ng poder na ibinigay natin. Kailangan natin sagutin. Hindi naman pwedeng bahala na kayo sa buhay nyo. Siyempre, kailangan merong pondo na itatapat ang gobyerno para namang wag mahirapan yung mga tao. May subsidyo talaga, hindi natin maiwasan yan. Mangyayari yan. Nung COVID nga, di ba? Ginawa din natin yan Yung mga tao walang trabaho, o ito, meron muna kayong pondo. Pero ito, ang hinihingi natin, yung pangkalatan, dahil nakapagtrabaho naman ng tao, kumikita naman lahat, medyo tulungan naman natin sila sa kanilang gastusin. Alalayan naman natin sila doon sa kanilang pang-araw-araw na ginagastos para sila mabuhay. Opo, huli na lang Kong, kayo po ba ay kakasa sa hamon ni Pangulong BBM kahapon? Naghamon po siya na kung sino raw po ang gustong sumabay sa kanya sa pag-ehersisyo sa Malacanang, abay willing po siya. At may naalala po ba kayo, sir? Kasi maraming mga kumakalat ngayon ng mga larawan sa social media comparing the President and his late dictator father, Marcos Sr., na makita rin noon sa kapanahunan niya ng mga larawan ng pag-ehersisyo just to prove na wala siyang karamdaman. Alam mo, MJ, maraming nangyayari sa ngayon na nakikita natin nung nangyari sa nakaraan. Di ba? Kung titingnan mo, yung diktatorya noon, initially, when it was imposed in 1972, yung simbahan nandyan, sumuporta doon sa martial law. Maraming mga partido. Ngayon, nakikita mo yung mga kalaban niyang partido, katulad ng liberal, ay tahimik doon sa nangyari at nakikitang korupsyon. Of course, maging sa mga, binanggit nga ito ni Mayor Baste, di ba yung mga negosyante, maraming takot na totoo ho yan. Kasi nga, siyempre, imbis na gipitin sila, tahimik na lang sila. So marami tayong nakikita at naisa sa larawan, yung military, pangunahin, di ba? Tahimik, sumuporta. Ngayon, nakikita natin tahimik. Pero ako, ang palagay ko, MJ, bukas naman yung mata ng marami. Bukas yung mata at tenga ng marami. Hindi sila bulag, hindi sila bingi. Nakikita nila yung realidad. Katunayan, maraming ang mga kasundaluhan, mga kapulisan. Pag nag-uusap kami, naramdam nila yung nangyari sa ating bansa. Dahil yan din naman mga Pilipino. May pamilya rin sila, binubuhay din nila yung kanilang pamilya. At sa aking palagay, maging sa marami sa mga simbahan, iba't ibang sangay ng simbahan, naririnig ko na rin yung ganyang pananalita. Of course, malinaw naman, di ba, yung ating sinasabi na 2028, lalaban tayo. Ang tanong natin is, kaya pa ba ng bansa? Kaya pa ba ng sambayan ng Pilipino? Kaya pa ba ng bansa natin itong kawalan ng tiwala sa gobyerno, kawalan ng pag-asa sa mga nangyayari? Wag naman sana, Wag naman sana. Pero dapat din naman ang palasyo, ang presidente, kumilos din ng tama. Wag sila magsabi ng politika kung sila mismo ang unang namumulitika. Yan ang impeachment na yan, pangunahin yan. Malaki ang magiging problema natin. Yung pag-aaway-away na yan,
yung division na mangyari, dulot nitong politika ng impeachment. Tingnan ninyo, makikita natin yan muli. Yung sinasabi nila na tumulong kayo dahil may problema tayo, hindi yung mananahimik ang bansa. Hanggat may mga ganitong pagkilos na sa likod, sa harap, sinasabi niya, tumigil tayo magtulungan, pero pag nakatalikod, iba ang ginagawa. Yan po ang problema sa ating bansa. Yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, ganun din eh. 2023, sabi nila, wala tayong ICC. Alis na tayo dyan, hindi tayo tutulong, wala tayong gagawin. Pero 2023, sinimulan nila yung investigasyon. 2024, inilipad nila sa malayo yung ating Pangulong Duterte. Yan, patuloy na tinik na nagpapatuloy ang galit ng tao. Tinik sa dibdib ng bawat isang Pilipino. Bakit isinuko ang Pangulo sa isang banyagang korte? Kahit hindi ka supporter ng Pangulong Duterte, pero ikaw malinaw iyong pag-iisip, alam mo na hindi lang ito pagsuko ng isang tao. Pagsuko ito ng ating korte sa kanyang jurisdiction at pagsuko to ng soberenya ng ating republika sa isang banyagang korte at banyagang batas. Kong, huling na lamang po, ano pong masasabi niyo po? Kahapon ay sumuko sa kapulisan si Congressman Kiko Barzaga, no? Kaugnay sa kinakaharap nitong kasong libelo. Kung matatandaan natin, mga mambabatas din, mga kongresista din yung ilan sa mga nagsampa ng kaso po sa kanya. Ano pong masasabi niyo po rito, sir? Alam mo, Admar, nabanggit ko to din to kay Mayor. Yung kaso sa akin, may mga kaso na rin nakafile sa akin. Yung mga kumpanya na hindi man ako yung may-ari, may involvement lang ako, ay pinapasara, sinususpend. Yung isang kumpanya na talagang pamilya ko naman, hindi naman ako talaga yung may-ari, pamilya ko. Alam mo, 100 tao ang mawawalan ng trabaho. Doon sa isang kumpanya na ako'y nahalal na pangulo, investor lang naman ako, 700 tao ang mawawalan ng trabaho. Etong kay Kiko, nung nakita ko kagabi, sabi ko nga, kawawa tong batang to, pero matapang yan. Matapang yan si Kiko Barzaga, suportado namin yan. Pero isipin nyo, ang paggamit ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para manggipit ng taong bayan. Ayan, hanggang sa ngayon naman, si Pastor Kibuloy, nakakulong pa rin. Hindi ganito, tahimik na batas militar ang pinapagana nila. Ginagamit ang mga ahensya. 9 na taon ako nasa kabinete. 9 na taon kaming nasa poder. Never namin ginamit yung aming poder, yung aming lakas para manggipit ng tao. Malapit na matapos ang administrasyong to. Lahat ng gumagawa ng yan, tandaan nyo, ang buhay, ang ating pong bilog po yan. Para yan, minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Wag na wag po tayong gumamit ng ating lakas para manggipit ng tao dahil babalik po sa inyo yan.